na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. May gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. Okay. At tayo po yung mag-umpisa. Ayan, yan. Hinihintay ko kasi yan eh. Yung gusto ko yan eh. Alright. Okay, magandang hapon po sa inyo. Muli ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa Impapwede, Ronnie Akal, dito po sa programang Arangkada Kapatiran. Tayo po ay muli ay tatalakay sa mga bagay-bagay na ating pong inumpisa na. Tulad ganyan pinagpapatuloy po natin ang kaso at may mga bago po tayong kasong pag-uusapan. Gayun din siyempre mga konting komentaryo sa mga nangyayari sa ating bayan. Lalo na ngayon itong araw na to ginugunita ang People Power Celebration. Yung bang nakita natin na very euphoric nung araw ang ating mga, at least yung isang sektor ng ating mga babayan, no? Yung mga pro something o pro ano. At yun nga naman, yun din ang naging dahilan ng pag-alis ng ating namiminuno nung araw ang mga Marcos. Pero ngayon po, walang duda na nakabalik na. Kaya parang ironic, no? 36 years ago, pinatalsik sila, pero ibinalik sila ng taong bayan sa pamamagitan po ng pagluklok sa anak, si Bongbong Marcos. Kaya magandang, siyempre sabihin natin na talagang binigyan ng pagkakataon. Kung ano man ang nangyari sa pamilyang Marcos, binibigyan ng ating mahal na Bongbong Marcos ng pagkakataon para talagang i-rebrand, ika nga, yung imahe ng mga Marcos. Kung ano man yan siyempre dapat gawin niya ang lubusan niya, parang sa ganun sabihin niya na talagang nagkamali ang taong bayan ng pagpapatalsik sa kanila. Yan po. At siyempre, tawayanan pa rin po natin yung mga guests po natin. Habang wala pa, may piplay muna tayong video, 2 video na maganda. Mantabay lang po tayo. Yan, sandali lang po. At i-play na po yung video. Yan. So habang wala pa siyempre tinatawagan na rin po natin ang ating mga guests na yung dun po sa Zoom. Ayan, yan na po yung video. Lalo po sa pamilya ko sa Pilipinas, kamusta ko po kayong lahat, mga friends and then dito po tayo sa Hong Kong. I'm inviting to watching the surprise, the SRP Radio Arangkada DWL 12:42 every Saturday at 3 p.m. until 4 p.m. Thank you guys for the watching. This is Tadinis and Multi-Asian in Kabayan. Lalo po sa pamilya ko sa Pilipinas, kamusta ko po kayong lahat, mga friends and then dito po tayo sa Hong Kong. I'm inviting to watching the
subscribe the SRP Radio Arangkada DWL 12:42 every Saturday at 3 p.m. until 4 p.m. Thank you guys for the watching. This is Daddy Nis and Multi-Asian in Hong Kong, the founder of Multi-Asian. And also the Philippines in Cavite, they have also Multi-Asian in Cavite. Okay, bilisan mo be. Ano to? Ayan, 41 minutes. I just want to say thank you sa lahat ng mga nanood, na nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa ating Radyo Arangkada DWBL 1242. Thank you po sa inyong lahat, mga kabatid, mga kamesis, mga kabalibol ko diyan na nag-subscribe, at dun po sa mga nanood sa inyo at sa lahat ng page na meron. Maraming salamat po. Please subscribe our own YouTube channel also, ang SRB Arangkada po. Ayan po. Gusto ko pong pasalamatan lahat kayo. On behalf of SRB Arangkada Radio. Thank you po sa inyong lahat. Mula kay Brad Jojo Quiabot, kay Told Ronald Akal ng hosted ng Radyo Arangkada, kay Sis Emery Sakura, at saka kay Sis Hanele, at saka kay Brad T. Ngayon po. Siyempre, gusto ko rin mag-thank you po kay Sis Mary Rose Vega sa patuloy na pag-suporta niya. Grabe ate, isa ka na rin yung sa mga supporter ng Radyo Arangkada. Thank you po sa iyo. At siyempre, sa Multi-Asian Volleyball, Hong Kong Federation, Indonesian, Pilipina. Ayan po, gusto po mag-thank you po sa inyo. Thank you po. And then, syempre, please subscribe our own radio every Saturday 3 to 4 p.m. po, hosted by Brad Ronald Akal po. At lagi nyo pong suportahan ang ating sariling radyo. Dahil kung hindi po natin susuportahan ang sariling atin, walang mangyayari po. Support our own radio. May we always be in leadership and friendship and service. This is Jackie Aquino ng Alpaceta Chapter San Pablo City. Viva Saraba! Ayan, okay, thank you sis sa magandang pag-i-introduce pa rin at pagpaanyaya sa ating mga kababayan at sa ating kapatiran sa makinig sa ating Arangkada Kapatiran. At narito na po, pag-uusapan po rin po natin at may guest po tayong pagpatuloy ng issue po sa San Jose del Monte. Sa isang talagang itong lugar na to talagang malawak to, at the same time highly populated. Kaya ang dami nakikinig po sa kanila. At nakikita na po natin sa screen at pabatiin po natin magandang hapon sa inyo, Kagawad Noel at ang iyong kasama. Ipakilala mo na rin sa inyong pagkakataon. Walang sound ata. Nakamute kayo, Noel. Nakamute kayo. Sa kanilang problema, no? Sa inyong problema daw. Ayan. At tingnan din ng ating gwapong technician kung baka sa atin. Sa kanila. Sa inyo yung problema, Noel. Kagawad Noel. Baka may dapat pindutin doon sa screen, sa link. Yan. Para sa ganun ay mapakinggan ng maayos ng ating mga kababayan. Pero habang inaantabayanan po natin, siyempre may issue din po dyan po sa pwedeng pumasok din anytime. Inintay po natin. Magla-live po siya. Ang issue po dyan ay talagang napakaganda yung lugar na sinunog. Ba't sila sinusunog? 3 beses na po na sinunog yung lugar na yan. Tapos may kinalaman po sa title ng kanilang title na hindi po pinagbibigyan ng RD ng Quezon City. Magandang issue yan. At the same time, yung mga palengke na kung bakit gano'n. At yung isa pang magandang issue doon, yung bakit hinuhukay yung kanilang lugar. At ngayon nga planong tambakan na ng DPWH, pero may issue na dapat ayusin. O ayan na po. Ayan na ba, Noel? Subukan mo magsalita. Okay na, Tito Ronnie. Ayan, okay. Ayan, maraming salamat. At nang sa ganun talagang mabigyan natin ng lunas yung mga problema ng ating mga kababayan. So Kagawad Noel, pakilala mo na rin ang ating guest.
Nang sa sige ganun, po, umpisa na natin Consiglio. talakayin. Yan po yung aming dating lupon na inalis din sa barangay, si Kuya Fermin Dakanay. Ito yung, Okay. yung kapatid ni Kagawad Dakanay ito ng Holy Spirit. Wow, talaga. Talagang lahi kayo ng mga mga barangay official talagang congrats sa inyong mga sa iyong kapatid diyan na isa ring magaling na kagawad diyan po sa Holy Spirit. Sige. Baka may gusto ko munang ipaliwanag sa bakit siya ang guest natin, Kagawad Noel. Alalayan mo na rin. Sige, yung nga po, yung ang ano ko, ito nga, sabi ko nga, nakausap ko rin siya. Siya naman na yan magpapatunay na yung sinasabi natin na talaga wala namang ispinaskel na para sa talaga ng panibagong mga lupon sa barangay at kasama rin sila sa tinanggal at hindi binigyan ng honoraria sa month of December. Kaya talagang alam niyo mga kababayan sa mga nakikinig sa nagpatuloy nakikinig, hindi po biro itong issue na pinag-uusapan kasi sa bawat lugar lahat po tayo kasapi ng isang barangay. At tayo po ay laging may lupon. Importante po ang ginagawa ng lupon. Kaya siguro papaliwanag ng ating guest yung talagang yung nature, kung bakit importante ang lupon at yung ilang taon na siyang lupon at kung sa kanyang sakali sa kanyang pananaw merong dahilan o kung may dahilan man o kung wala kasi alam ko pagdating sa pag-alis ng ito malaga to galing to mismo sa DILG. Hindi ka basta-basta alisin. Kung inalis ka ng punong barangay, katulad ng sitwasyon mo, sir, dapat merong pagsang-ayon ng karamihan ng iyong mga kasamang lupon. Yung mga members ng lupon, nagkaroon ba ng pagsang-ayon? Pag-uusapan natin mamaya. Pero syempre, magsalita na po kayo, yung introduce yung sarili nyo, kung ilang taon na kayo naging lupon, at anong taon yon? Sige, sa yung pagkakataon, sir. Kagawad Dakanay. Lupon ka Dakanay, I'm sorry. Magandang Sige, tanghali sige po. Ako'y isang lupon. Nagsimula po ako noong 1997. Okay. Hanggang ngayon pa rin po ako. Kaya lang po, nung ako'y nagkaroon ng konting problema sa barangay, bigla po akong inalis. Tinanggal ng hindi ko alam po ano ang dahilan. Kaya nga po, nandito po itong si Kagawad, akali, para paalam ko rin po sa kanya. At saka alam niya rin po ano ang mga dahilan. Kasi nga po biglang nagkaroon ng konting pagpapalit ng mga lupon. At hindi ko lang po alam kung bakit anong ground, bakit ako tinanggal. Kasi sa pero tagal natapos ko po, niyo yung termino niyo, Sir Dakanay, natapos niyo yung termino. Kasi di ba, kumbaga meron kayong 3 years. Kapag in-appoint ka, meron kayong 3 years sa iyong panunungkulan bilang lupon. Ayan ba hinayaan nila matapos o bago matapos yan, pinalitan na kayo? hindi po pinalitan po ako itong makatapos ng eleksyon ng mga ng mga barangay official. Okay. Yan, ng kapitan, saka ng mga kagawad. Okay. Nagulat Okay. lang ako. Bigla po akong Sige lang, patuloy lang. Kinausap po ako ng kapitan at saka ng treasurer. Ng isang katulad ko, hindi na kailangan maglingkod sa barangay dahil nga sa edad ko ata. Senior citizen. Mukhang hindi naman natin pinag-uusapan yan sa mga qualification Kasi ang alam ko mga qualification ng isang kagawad yung mga sumusunod i-mention ko lang yung iba diyan Siyempre dapat yung kanyang i-proven yung mayroong independence of mind, di ba? Kumbaga hindi ka yung pag-iisip hindi basta-basta, di ba, nai-influence ng anumang bagay. At the same time dapat meron kang siyempre yung proven na yung pagiging tapat sa yung tungkulin at yung mga pang bagay na dapat kung yan ay hindi nakita sa iyo, siguro maaring ganon
Pero ganun pa man, sabi ko nga dapat paskil yan, di ba, Kagawad? Yung pangalan mo ba pinaskil muna bago sabihin na papalitan ka? Yun Wala ang po, point wala na- pong nangyayari. Hindi ba nangyari yan, Kagawad Noel? Ay, wala nga. Ang nangyari nga dyan, nangyari po dyan, talagang ano, sabi nga natin, nagulat na lang sila na kasama, tinanggal na sila sa ano ng mga kawani ng GC, na pag wala na ron, wala na silang ano sa barangay. Yung nga po, walang pinaskil talaga. Pati yung ipinalit, hindi Wala rin rin, ipinaskil. wala rin. Nanginaya nga po kasi isa to sa napakaraming hinahawakang kaso sa barangay pag may problema sa barangay. Ito yung laging nagsisettle panahon pa namin nung late kapitan. Ito lagi yung ano kasi may kakayahan po may kakayahan na talaga magsettle ng mga problema. O Tapos walang kanyang dahilan. dating pa lang talagang parang meron siyang sabihin natin meron siyang sense of fairness, di ba? Ang kanyang reputasyon. May kakayahan talaga. Okay. Na maglingkod. Sige, pag-usapan din natin yung halimbawa ng mga kaso para makita natin yung wisdom niya. Kumbaga yung Solomonic wisdom ng isang kagawad, ng isang lupon dakanay na magbibigay ng halimbawa siya ng mga kaso. Sige, pero ganun pa man gusto niyo bumalik po uli dahil kung talaga napatunayan na hindi naman talaga walang mustisya yung pagkakali sa inyo. Gusto niyo pa rin ba maglingkod at syempre i-share yung sa akin, alaman. parang sa ngayon. Sige lang, patuloy lang. Hindi, kaya ko pong maglingkod, kaya ko pong gampanan yung tungkulin ko bilang isang po. Ilang taon na ho ako naging presidente ng Lupon. Aha. Kailan lang ako na medyo nagbitaw nung panahon po nung namatay na ngayon na kapitan. At ang pumalit po yung babae. Ang dami ho nang hinawakan kong kaso, hindi ko na humabilang. Lahat. Ako po. Kasi po, nung araw, kumuha nung araw po kasi ang pinakamataas na naging mga lupon dyan, umaabot na mga 18 nung araw. Tapos bumaba. Naging 12. Parating nung araw ako po parating kinukuha presidente ng Lupon. Dahil nakikita nila kung paano ko gamitin yung pagiging presidente ko at paano gamitin yung paano matuto yung mga kasama kong Lupon na minsan hindi humaharap. Pinagsasabihan ko, humarap kayo kasi kailangan meron po kami tinatawag na accomplishment report. Kailangan meron tayong mga report. Hindi, kasi ang nakalagay sa accomplishment, minsan makikita mo, flag ceremony, operation linis. Sabi ko, kailangan dito meron tayong hinahawakang kaso. Tinuturuan ko po sila. Kaya nga po, sabi ko, ang kinagugulat ko kung bakit po nangyari sa akin to. Hindi ko alam. Bakit nila ako tinanggal? Kaya nga, dun pumapasok pa rin dun yung panawagan natin, di ba, Kagawad Noel, na talagang ang ating mabuting punong barangay dyan sa inyong barangay, ay inaanyayahan natin na mapakinggan naman yung panig niya. Saka itanong natin, di ba, parang sort of parang anong conversation na tanungin natin siya, ma'am, bakit po natanggal yung mga nagtatrabaho sa health, tapos yung mga lupon, baka may dahilan kayo. Yun ang pagkakataon niya sabihin. Kaya nga sana mag-appear dito sa ating programa, ating panawagan po yan. Pero siyempre, pagpunta ko dyan, Kagawad Noel, yung aking ginawang letter na rin para kay punong barangay. Parang sa ganun maging formal ang ating invitation sa kanya. By the way, pag-uusapan din natin yung narinig din ng sambayanan. Kaya nga, kasi nga ang talagang layunin ng Arangkada Kapatiran ay hindi tayo tumulad sa mga ibang radio announcer na dinadaan sa tapang. Hindi, yung parang yung kaso dahil sa tapang niya, sa husay niya, feeling niya, ang galing-galing niya. Hindi ganoon, kahit hindi siya lawyer. Ang gusto natin magkaroon tayo ng isang kumbaga iiwang template para sa ganun yun ang basehan ng anong gagawin ng mga tao kahit hindi dumudulog sa mga, kasi dito lang sa ating sa Pilipinas na napakalungkot ng sitwasyon na yung mga may kaso idulog mo kay ganito, no? Tumakbo ka kay ganito, parang
media ang hinahanap nila. Hindi dapat. Dapat talaga alam nila by their own kung paano step by step. Hindi na sila pupunta sa media kasi parang di ba bukang bibig, isumbong mo kay ganito, isumbong mo kay ganyan. Ang pangit tingnan ng mga ganyan. Wag ba't may sumbong kay ganun? Dimiretso kayo. Dapat alam ng mga yun ang talagang gusto kong gawin sa programa. Mag-iwan ng halimbawa. Hindi na kayo pumunta sa mga media. Sa ibang bansa, wala namang ganyan di ba? Pupunta sa media na gano'n. Dito lang sa Pilipinas, ewan ko ba, ba't ano nangyari sa ating bansa? Talagang lugmok na sa lahat ng bagay, sa lahat ng values. O sige, pagpatuloy natin. Lupon. Lupon, Nakanay. Ako, sa part ko, gusto ko naman maitama yung pagkakamali, di ba, na hindi na maulit. Hindi ba yung alam natin hindi naman tama, huwag na ipagpatuloy gawin. Sumunod tayo, sabi nga, may mga panuntunan yung ating, sabi na, 7160, local government code. Sundin lang natin yung panuntunan. Wala pa magiging problema yun talaga, yun kaya nga talagang yun ang ginagagawin natin. Sundin Kaya natin ng tama. Accounting, sundin natin. Sige, kagawad, sige lang, patuloy. In ba kagawad? Ayun lang po, isa sa maidadagdag ko na ano na. Sige lang. Yun Sige lang, lang, ko na may dagdag na. Gusto lang namin, kagaya ng aming mga dati, sabi nga ito, napatagal nitong presidente, Lupon, yung mga dapat para sa akin, may kakayahan pang maglingkod Hindi naman sa pagano, sabi ko natin, sabi nga hindi naman lahat na nasa barangay na Lupon may kakayahan na magsettle ng isang problema. Isa to Isa yung nakaraan, si Lupon Villanueva, isa yun sa may kakayahan na magsettle ng mga problema. Di ba sabi nga yan ng ating mga kapulisan na kung maaari, kahit na police matter kung kayang ayusin sa barangay, ayusin sa pamamagitan ng punong barangay at kung hindi man ng mga barangay justices. Di ba? Dapat ang ilalagay talaga may kakayahan. Tama. Nakakalungkot yung kailangan na natin. Yung pa yung nawawala sa barangay. Tama. Hindi natin alam kung kadahilanan bakit sila pa. Yun lang naman ang ano ko na iayos. Yung karapat dapat italaga. Di ba? Wala tayong power. Sabi nga, nasa kanila yung punong barangay ang kapangyarihan at pagtatalaga. Pero tayo naman advice lang naman. Dapat kung itatalaga mo, yung karapat dapat naman. O, sige. Diba? Ngayon, tanongin natin. Walang ground wala silang ground. Bakit? Pinalitan. Kaya nagtatanong sila. At yun lang po ang ano ko, Tito Ronnie. Ayan, sige. Salamat kagawad Joel. Lupon Nakanay, balik tayo sa iyo. Tatanungin lang kita. Siyempre, Lupon na mahabang panahon. Ano ba talaga ang function? Ano bang ginagawa ng isang Lupon para magbigay ng halimbawa? Although nagbigay ng halimbawa yung ating guest ng last Saturday. Pero sa iyo, bilang isa ring naging presidente ng mga Lupon, ano ba talaga ang pinaka main function? Yung talagang ang tungkulin na talagang ginagampanan ninyo? Sige lang, magalimbawa ka sa experience. Wag na kahit na walang mga theory, yung ginagawa mo sa habang panahon, sa mahabang panahon. Ang talagang tungkulin ng isang Lupon taga-Bamayapa, kailangan marunong kang maging tagapamagitan. Okay. May tatlo kayong naka-assign yan, tatlong Lupon sa isang kaso. Sige. Sabihin mo yung tatlo, isa-isa. Lupon taga-Bamayapa, tagapamagitan, tsaka kailangan marunong kang mag-minutes. Okay. Anong pagkakaiba ng yung sabi mo tagapamagitan at saka yung unang sinabi mo? Yung tagapamagitan at saka yung bilang conciliation, yes. Anong pagkakaiba nun? Di kasi yung tagapamagitan po, ikaw po yung nasa gitna. May dalawang kaso, yung complainant tsaka respondent. Ay, yung isa naman. Maaari, yung isa po, taga-minutes, yung taga-record. Oo. Nasa kanan. Ay, yung pangatlo. Yung nasa kaliwa, siya po yung, kung sino lang po yung talagang, kung sino lang po yung talagang may kaso, yun lang ang kailangan kaharap. Hindi po pwedeng ibang tao na may biglang papasok dyan, pakikialam. Kaya yun ang ipinagbabawal ko. Kasi yun po talaga ang sineminar sa akin.
Kaya Okay. sabi ko sa kanila, gampanan nila ang tungkulin nila bilang isang lupon tagamayapa. Mhm. Kaya nga minsan tinuturuan ko sila eh. Halimbawa, merong isang may mga in-appoint takot humarap. Hindi marunong mag-record. Hindi nakakalito. Kaya minsan inuunawa ko na lang. Okay. O parang masettle yung ako na lang kumisa ng humaharap sa gitna. Pero may tanong ako, Ako, isa. bilang Lupon Kidakanay, may tanong ako. Just in case sa yung palagay, yung decision nyo bilang mga lupon, parang hindi naging unfair o hindi naging, sabi natin, naging tama sa isang mga dumudulog sa inyo. Anong ginagawa nyo? Paano nyo ina-amend o paano nyo yung inyong pagkakamali? Halimbawa, siyempre, kawawa naman, kumbaga, nagkaroon kayo ng paghatol na hindi maayos, hindi maganda sa isang Hindi, kasi po- dumudulog sa inyo. Hindi kasi ganito po ang tungkulin talaga ng isang tagapamagitan. Sige lang. Wala kang dapat panigan. Wala kang papanigan sa dalawa eh. Complainant Okay. tsaka respondent. Nagrereklamo tsaka doon sa nirereklamo. Wala kang papanigan doon. Ang pinakamala, papakinggan mo sila. Hanggat maaari, isa lang ang binabanggit ko minsan, hanggat maaari dito pa lang sa barangay, maayos nyo na. Kasi pag ito ano ba tawag dun yung sa Sa taas. Na-elevate. pinasok Oo, na-elevate sa korte, di ba? Opo. Iniiwasan yung Problema po yan. in other words, iniiwasan ninyo ang isang sumbong na madala sa korte, di ba? Yes. Hanggang maaari, doon Opo. pa lang sa level ninyo, sa barangay, maayos na. Talagang masettle na. sa salitang madaling intindihin, pinagbabati nyo talaga yung amicable settlement, di ba? Ngayon, pagka ayaw talagang magkasundo dahil sobrang galit ng isa't isa sa bawat isa, bahala na sa buhay nyo. Hindi, joke lang. In other words, inaayos nyo talaga. Parang gano'n. O, di ba? inaayos. Pero pag hindi magkasundo, binibigyan na nga po namin ng albat tawag doon yung Certificate of CFA. Ano, Lupon Kidakanay? Hindi Inuumpog po nyo nagkakasundo. hindi ayaw magkasundo? Hindi naman. Inuumpog nyo? Hindi naman. po. Hindi. Pag hindi po nagkasundo, yung dalawa, hindi ho kami pwedeng makialam na para pagkaanin sila guys. Ayaw Ang- talaga. Bibigyan namin ng CFA, Certificate of Action, doon na sa taas. Kaya lang binabanggit ko pa rin, sabi ko malaking gastusin yan. Tama. Pero yung ang kaso lang Kuha ka ng abogado, samantalang dyan sa inyo, hindi kailangan ng abogado. Isa pa yun. Sabi ko, baka hindi nyo alam. Pag pumasok kayo dun, kung dito magkakasundo kayo, magkano ang pinag-aawayan nyo? Halagang 5,000, 10,000. Sabi ko, magkano gagastusin nyo pag pumasok doon sa korte yan? Oh, tama. Yun, minsan Pero doon na nagkakaroon. may tanong ako sa iyo, Lupon. May tanong ako sa iyo. Bilang isang Lupon, dapat ba ang pleasant ang dating mo? Ibig sabihin para sa ganun hindi ka nakasimangot para yung naglalaban. Dapat nakangiti ka para sila mismo nangingiti. Para pinipilit mong magitian din yung dalawa. Yung magkabilang panig, yung magka-opposite na hindi kayang gawin yun. Hindi ko po kayang gawin yun kasi alam niyo po kasi ako po, isa po akong miyembro sa simbahan. Hindi na nga lang ako napag-renew. Kasi po, isa po akong lay minister. Kaya lang hindi na ako nakapag-renew dahil sa kalusugan ko. Kasi may problema ako sa kalusugan. Kaya sabi ko, dito pa lang, ayusin nyo na. Yan po ang ginagawa ko sa kanila. Binibigyan ko pa rin ng konting spiritual. Wow. Yan ang importante sa lahat, yung word of God, di ba? Yung salita ng Diyos na ipapangaral mo sa kanila. Kasi yun lang talaga ang bagay na yung matigas na puso mapapalambot. Takutin mo rin, mapupunta kayo sa impyerno forever and ever. Sabi ko sa kanila, sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga nagpapakumbaba at puno ng awa. Galing. Ito ang pinaka-number 1. Dapat lahat pala ng lupon katulad mo. Kaya nga lalong parang nakakaasa, inaalis ka samantalang effective. Kagawad Noel, ibalik nyo dapat yan. Kagawad Noel, ibalik nyo dapat yan. Yung sinasabi niya para talaga effective. Biro mo, may pangaral. Sabi mo kay punong barangay, alam nyo, ang galing sa pangaral ng salita ng Diyos. Tapos,
aalisin na lang ninyo basta-basta ng ganyan. Anong dahilan? Nasaan ang hustisya dyan, di ba? Patuloy nyo. Hindi kasi kaya nga po nangyayari yun, kasi nga sa barangay, meron pong mga lahi si Judas. Alam niyo naman si Judas, treasurer yun. Hindi, totoo. Siya ang may hawak ng Treasurer pera si Judas. ng Ganyan. 12 Oo. ng lupon ng Kung ating dahilan, ba't Panginoon. ako natanggal? Siya ang may hawak eh. Pero okay, pag-usapan natin yan kasi may sistema. Pero sa bawat ilang beses kayo nagmi-meeting, kayong mga lupon muna. Halimbawa, nagkakaroon ba kayo ng pagpupulong kayo mismo among Meron po. mga lupon? Meron po kami tinatawag na pagpupulong monthly meeting. Beses. No? Monthly meeting po kami. May monthly meeting kami. Minsan, isang beses sa isang buwan, meron kami meeting, mga lupon. Isang beses sa buwan kahit paano. Anong mga pinag-uusapan Pero niyo ang doon? mga lupon po, ang mga lupon po may mga tour of duty. Mhm. Okay, Yan po ang sige mga lang, ano kwento namin, mo tour lang. of duty. Nag-exercise pa rin ba kayo ng ibang power? Kumbaga, meron bukod sa pagiging lupon. Halimbawa, wala naman dinudulog sa inyo mga problema. Meron pa ba kayong mga ibang ginagawa bilang lupon? Kumbaga, sige, kwento mo. Yung just in case na, para makapakinggan din ng mga lupon ng ibang lugar dito sa ating bansa, sa buong Pilipinas. May isa lang po ako pinapayo misa sa mga tao. Oh, Sabi ko, sa lahat ng ayoko yung nakakarinig. Teka muna. Ayan, sige lang. Sige lang, para dumating na rin kasi yung ating magiging maraming pag-uusapan. Mayroon pa naman tayong 35 minutes. Anyway, Dakanay, sige lang. Gusto ko yung sinasabi mo. Sige lang, patuloy ko lang. Importante ka rin eh. Sige lang, Dakanay. Isa lang naman po ang pinapayo ko sa mga kabarangay ko, lalong-lalo na yung sa mga naapektuhan. Sorry. Ang naapektuhan yung mga kabataan. Yan po ang ayaw na ayaw ko, lalo na yung mga taong yung mga taong palamura. Ayoko niyan eh. Mhm. Hindi mo sa harap-harap ko na ganyan, mumurahin yung bata. Okay, ito, bigyan ko na halimbawa. Ray, upo ka muna rito. Ito, lupon to eh. Magaling to eh. Halimbawa, yan, ito. Si Ray, nakikita na ba sa dito ka para nakikita ka, Ray, sa screen. Okay. Ray, may problema mo. Isang magaling na lupon na nandyan. Korte ng barangay. Halimbawa, yung kaso mo na maganda, yung mga sinusunog, kasi pag-uusapan namin lupon yung sinusunog eh. Sige, ilang ba na, yung gusto mo, o kaya kung ano mang bagay na sa kaso ng pag-uusapan natin. Ang ganyan na dyan magaling na lupon. Yung tungkol sa mga pagsusunog, Yung mic mo. yung tungkol sa pagsusunog, kung mayroon na talagang sapat na batayan at Ayan, yung nakikita, pagsusunog daw. oo, ay talagang ina-actionan po kaagad yan dahil malaking kaso po yan, capital offense po yan. Kaya dulog po tayo sa taga-fire department, magpa-imbestiga po tayo roon para maisampa po natin sa korte. Hindi, kunyari, dumudulog ka sa lupon. Para ihusgahan niya, para magkaroon siya ng Solomonic judgment. Sige, saan ba? Pero mamaya pag-usapan natin yan. Pag nakikita niya na may sapat talaga na batayan, Kasi sinusunog, sinasadyang sunugin yung lugar nila. At least 3 nakakulong beses na po na talaga. Nakakulong Hindi na po biro. nagsunog. Oo. May namamatay, di ba? Opo, May yung namamatay namatay, pa. nasunog pa muli. Ayan, nasunog na daw, sinunog pa uli. So, in case, paano nyo hinuhusga yung mga ganyan lupon? Hindi, yung mga ganyang kaso po, kasi po hindi namin pwedeng hawakan yung mga ganyang kaso kasi ibang klase na yan. Ganyan ba? Yes, medyo police matter na yan. Kailangan yan, medyo sa may mga attorney na yan. Pero sa amin po mga lupon, tagapamayapa lang po kami. Pero para doon sa sunog, wala na kami alam dyan. Medyo criminal cases yan eh. Ganon. Saka medyo mataas na yan eh, no? Para masunugan na eh. Arson. Okay. Yung isa pang kaso niya, hinahabol siya parang si Kibuloy. Hinahabol daw ng mga babae. Hinahabol din to. Paano niyo husgan niya? Hinahabol ng mga babae. Paano ang judgment ninyo? Para si Kibuloy to eh. Hinahabol ng mga babae.
Grabe naman po kayo, pati ba naman yan? Alam niyo naman ako, lupon po ako. At batang simbahan pa. Tungkol sa pag-ibig na yan. Gustong-gusto kita Lupon Hindi, Dakanay. Buloy, wala na ako. Gapong sa Tama technical kaya ng department. Buloy, bahala siya. Bahala siya sa Bahala buhay ng niya. video No? sa kanya. Sige, kalimutan na natin yan. Sige. May rally nga pala sa Cebu. Baka isa sa magsalita dyan ng mga grupo nila. Pero anyway, wag natin yung mga politics na. So, last na lang sa huling portion ng ating programa. Gusto ko lang sabihin, yung pagkakaalis, kasi nga, dapat hindi ka basta-basta inaalis dahil dapat sumasang-ayon. Yung kasama mo, ilan ba kayong lupon na makakasama? Yung panahon mo na dapat sumang-ayon, ilan kayo nun? Kasi po nung araw, kami, ngayon, 12. Okay, 12. Dapat majority sa Makatwid. Kung 12 kayo, dapat 7 sumasang-ayon na alisin ka. Halimbawa nga, gusto ng punong barangay alisin ka, walang problema. Kung gusto mo alisin punong barangay, kung gusto ng punong barangay alisin ka, walang problema. Pero dapat sasang-ayon ang majority. O anong majority ng 12? Kung 12 kayo, dapat 7 yon. Yung 7 yon, meron bang 7 na alam mo na sumang-ayon na tanggalin ka? Wala po kasi po nung nandiyan pa ako sa barangay, kumpleto kami. Yung iba kasi tumakbong mga kagawad, mga senior citizen na. Kasi ngayon po, nagkaroon po nagpagtanggal na hindi namin alam kung ano-ano dahilan. Sige. In other words, sa madalit salita, walang majority at saka in the first place, hindi hindi pinascale sa inyong barangay. Anyway, sige. Yun ang bagay na idudulog namin kasi kung sa next week, kakausapin kami ng undersecretary ng DILG. Yan, katulad niyan, kasama ko si Kagawad Noel. Kagawad Noel, ano bang gagawin natin na Monday? Kasi pag-uusapan na natin yung ibang kaso. Ang po natin, babay Monday, makikipagkita tayo. Dudulog tayo sa tanggapan Jingle lang. ni Yusek Chito Balmusina para personal nating maidulog tong mga katanungan, mga inaking, mga kabarangay ko para po magkaroon talaga ng tamang kasagutan na yung ginawa ba nila ay tama ba? Ay tama yung memo, may memo. Yung kaso ni Dakanay, oo. Kaso po ni Dakanay, ano po yan? Basta yan hindi lang yan. Bali ibig sabihin yan, marami silang ilan silang tinanggal nang hindi dumaan sa tamang proseso. Lahat sila hindi nabigyan niya ng honoraria ng month of December na sabi may memo, wala namang kaya gusto natin sa DLG na may memo ba talaga sila. Sige. In other words, Kagawad Noel, Monday, huwag kang mawawala. Nandun tayo sa tanggapan ni Undersecretary ng aking mahal na kamag-anak. Undersecretary. Maasahan nyo yan. Sabi ko nga talagang kailangan namin dito ng tulong nyo. Sige, salamat. Kayo lang. Ngayon, sana magkaroon ng katuparan itong mga matagal ng pinaglalaban namin dito. Pero katulad ng sabi ko kanina, hindi ko hinahalimbawa, hindi maganda para sa isang media na may power. Kaya nga ang ginagawa natin yung step by step magagawin nila katulad ng susunod na kaso, mga iba pang kaso na hawakan natin, yung mag-iiwan tayo ng halimbawa na wag pumunta sa media, hindi nyo kailangan magsumbong kay ganito, magsumbong kay ganito. Hindi po, talagang dapat maayos yung gagawin yung step. Kaya maraming salamat, Kagawad Dakanay. Lupon Dakanay, maraming salamat sa tiwala pinakita nyo sa amin. At siyempre, Kagawad Noel, magkikita tayo sa Monday. Kakausapin natin si Undersecretary ng DILG. Maraming salamat sa inyo, dalawa, sa tiwala na binibigay nyo sa Arangkada Kapatiran. Maraming salamat. Sige, maraming salamat din po sa lalo na sa sponsor ng inyong programa. Sana po bigyan po siya ng mahabang American sponsor natin natutulog madaling araw ngayon doon. Salamat talaga. Maraming ngayon pa lang po nagpapasalamat na kami at nabibigyan niyo ng panahon yung aming mga hindi ka namin iiwan hanggang hindi tapos yung kaso. Sa iyo din Lupon Dakanay, hindi namin iiwan hanggang hindi tapos ang kaso. Hindi niyo kailangan magpunta sa mga media magsumbong kay ganito, hindi po. Yan pong iniiwasan natin ng mga natin magsumbong kay ganito. Sige, maraming salamat. Okay, sige. Dito na tayo sa studio. Maraming salamat, Kagawad Noel. Sige.
hello sa ating technician na ayan, parang kinatulugan na ate. Anyway, sige, anyway, sa mic naman makikita ka na. Ay, well, magandang hapon po sa lahat po natin mga giliw po natin tagapagpakinig at mga giliw po natin tagapagsubaybay po dito po sa DWBL po. Yun po ang ating pong nais na iparating po kasi Hello. mayroon nga Ay, tayong off na sila. mayroon tayong memorandum circular Hindi, okay lang sa inyo. order number Off na sila. 2020-085 Off na yung ng DILG, sa link. Okay. yung tungkol sa mga Yung sa link. all provincial na. governor, city Nakapasok pa rin mayors, sila. municipal Ayan mayors. na. Para makita ka sa screen, Ray. Yung ating nais ng Ayan na. Sige, salita ka. Nakikita ka na sa screen. yun lang pong nais nating ipaalala kasamang Rooney, itong memorandum ng Department of Interior and Local Government, Memorandum Circular Order number 2022-085 na Okay. yung lahat ng ating mga governors, mayors, municipal mayors, punong barangay, and heads of members of local sanggunian, yung ating mga kalsada, no? Sige. Kailangan na ma-clear out, ma-clearing talaga siya. So, pinapaunahan ng ating mga Philippine National Police, Fire Director Bureau, Implementation Abroad, mga barangay. So, yung ating mga nakikita na kasamang Rooney, yung vendors. Okay. Oo. So, ang pinag-uusapan natin kasi limang kaso ang bibigyan natin ng Oo. daan. Meron pa naman tayong 22 minutes sa ating programa. So, una ngayon yung mga sa palengke. Opo. Sa madalit salita. So, anong sitwasyon sa palengke? Yung dati Kasi nga may tanggapan ng Quezon City yung tinatawag na MDAD. Opo. Yung Marketing Development Authority Division. Tama. Oo. Pumupunta din ako diyan. Ang nangyari kasi, lalo na dyan sa may bandang Barangay Masambong, Quezon City, parang boundary lang ng Apolonio, Samson din yun eh. Okay. Naku, ilang bisis nang nasunog yan, siguro 4 na bisis. Kung mayroong sakuna, talagang hirap ang ating mga fire department pagpasok. Bakit? Oo. Anong dahilan? Kasi may mga vendors nga dati nang evicted dyan eh, tinanggal na nga yan dyan dahil masalimuot pagdating ng mayroong sakuna, mahirapan ang ating mga sasakyan. So sa makatuwid, sa madaling salita, Ray, itong mga vendors na to ay sagabal, kung lalo na pag may sunog, hindi makapasok yung mga bumbero dahil nakaharang itong mga vendors. Na pinapayagan ba naman ng MDAD? Ay, tinanggal na po yan, evicted all. Ibig sabihin evicted na po yan. Pero yung bumalik, Oo, sinong dahilan kung nakabalik? Ilang tanong. pinaparating na natin yan sa magiting na bagong nakaupong barangay tanod na si Rocky Alpa Okay. ng barangay Masambong na bakit barangay tanod lang yung tinawagan mo, hindi barangay chairman, barangay chairman Oo. ba? Okay. Bakit hindi natin alisin yan, evicted yan, at saka illegal yan, una-una walang hawker's permit, walang sanitary permit, yung mga kaliskis ng isda, nagkalat ang sama-sama ng amoy. Talagang sinasabi ng MDAD na illegal na kaya nga binunot din, evicted na yan eh. In other words, ang mismong MDAD ang natanggal. Oo. Tapos nakabalik dahil Pinapayagan ng barangay. barangay na ngayon ang problema. May gwardyado pa ng barangay tanod. Yun ang tatrabahuin natin ngayon. Hindi natin papayagan yung ganyan. Tayo Kawawa naman mga usap kay barangay chairman Rocky Alpa na evicted na po yan, ibig sabihin illegal po yan. Yung sinasabi nila na permanent vending site, hindi po talaga pwedeng mangyayari po yan dahil mayroon po tayong Memorandum Circular Order 2022-085 na kailangan na ang kalsada i-clearing talaga yan. Kailangan magandang daanan yan. Hindi. Sa nakikita ko yan, pwedeng pumasok din yung MMDA, di ba? Oo, pwede kasi nakasamang Kaya pwede MMDA. tayong dumulog sa MMDA sa pupuntahan natin. Para magising Ayan, sila sa isusulat ko na. katotohanan. Ayan, MMDA Calling, pupuntahan namin kayo MMDA para i-clear nyo yung daanan kasi trabaho nyo yan.
Considering nga sa Metro Manila yan. Eh, MMDA, yan, sinulat ko na, Ray. MMDA, isa sa pupunta natin. Sige, ano ang pa? nating nalalaman natin na kaya siguro na konsente yan dahil nagbabayad ng buta kay Nilson Naku, Brogada. Yan na naman ang Oo. problema, no? Pag may nagbabayad ng boto, ibig sabihin, yung illegal, nagiging legal dahil binabayaran. May nagbabayad ng buta Magkano naman? pagkaalam ko 50 pesos kay Nilson Brogada. Bawat stall, Bawat stall. Kaya So lumalabas, ilang stall? 29 ayon sa record ng 29, MDN. teka, Oo. gagamitin ko yung calculator ko. 29 times 50, Oo. magkano yan? Medyo kung araw-araw medyo mapupunta sa magandang pagkakitaan. Pero hindi tayo nag-after sa pagkakitaan. Ang kailangan natin po, linisin na po natin yan. Kasi mayroon na tayong Sabi mo nga, order. 3 beses na sinunog yung lugar nyo. Sinunog hindi nasunog. Sinunog. Yung sinunog na may nakulong na, ayun, talaga nakita natin na sinunog. At Pag-usapan natin yan kasi nga napatunayan na issue may nakulong dyan. Okay, sige. Ngayon, yung tatlo, ayon sa kanila, mayroong hinala, pero hindi tayo makapag-file ng asunto dyan dahil wala naman tayong sapat na pagbabatayan. Kaya sige. kailangan natin ang sapat na pagbabatayan. Sige. So, ayan, maganda yan. So, ano naman yung pupunta tayo dyan sa mga kinaukulan, MMDA, sa sitio, sa MDAD uli, para aksyonan nila. Kukuha tayo ng agriculture sa mga tao, talagang linisin talaga. At hindi na pabalikin. At ngayon, susumbong natin naman sa DILG, kasama yan sa isusumbong natin, dahil pupunta kami sa Monday ni Kagawad Noel, kay Undersecretary Balmosina, baka isumbong na din natin yan, sumama ka na rin dyan tungkol sa bagay yan. So ano yung pangalawang issue? Dahil meron na lang tayong 12 sa ating 12 minuto sa ating programa. Dahil lang napag-usapan natin kasamang Rooney, yung i-clearing natin talaga ang kalsada. Talagang na sa tao. i-clearing natin Oo. yan. Oo. Yung ayun kay Engineer Joselito B. Kabungkal ng City Engineer ng Quezon City, yung Toktokan Street, City Engineer, ang galing Ayan makikita naman natin Oo. Inspector, Engineer Kabungkal, Joselito. tatlo sila, Oo. nakita naman natin na ang nasabing kalye, Toktokan Street, not yet donated to the city government. Ibig sabihin, hinukayan ngayon. Ang gusto natin malaman, kanino kayo nagpapaalam kung kayo'y maghuhukay sa nasabing lugar. Dahil baka naman wala kayong budget dyan, hinukay nyo na yan, ayan, aabuti naman ng siyam-siyam. Ang mapipinsala kami na namang mga mamamayan sa nasabing lugar. Kaya anong epekto ng sinabi mo na in what way na napipinsala kayo? nagkaroon ng exhibition paghukay mula pa noong 2018 until now hindi pa tapos. Talaga naman perwisyo talaga yan. Ay nako, diyan kami nagkaanohan ni Erwin Tolpo. Ang sabi ni Erwin Tolpo. Sige, kwento mo nga yan. Sabi ni Erwin Hindi Tolpo. ko kilala yan. Sige. Sabi ni Erwin Tolpo sa akin, Mr. Dignos. Hindi, lakasan mo. Erwin Tulfo yan. Mr. Dignos. Sabi ni Erwin Erwin Tolpo sabi, maganda Mr. pakinggan yan. Dignos, bakit ka ba nagrereklamo dyan? Wala naman dyan ang bahay mo sa gitna ng kalsada. Kaya sabi ko, Mr. Erwin, bakit nasabi mo yan? Mayroon ba tao makapagpatayo ng bahay sa gitna ng kalsada? Sabi niya kasi, nagrereklamo ka dahil sa gitna ng kalsada. Nagrereklamo ako dahil baka yan ay kulang sa dokumento, tatagal ang nasabing project at maabala kami mga... Hindi, yung pagkasabi niya na nasa gitna ng kalsada. Yun, parang sabi niya. Parang anong ibig niya sabihin? Bakit daw ako nagrereklamo? Wala naman daw ang bahay ko sa gitna ng kalsada. Ganun? Sinabi niya yun? Kaya sabi Pero ko, yung time na nun, okay naman yung isip niya. parang pa-joke na lang. Yung pala, joke lang naman. Parang pa-joke lang niya, pero Kasi naman, idol ko yan eh. yun. Kala ko. Kaya ngayon na sinasabi ko, kaya ako sa isip sinasabi, niya. hindi naman pwedeng mangyayari talaga yun na may tao makapagpatayo ng bahay sa Pero gitna ng kalsada. anong resulta ng pag-uusap ninyo? Ay hanggang ngayon, naku, sa DSWD na siya. Sa Hindi, Congress Congress na siya. Deputy Yan. na nga yan. Deputy. Manawagan tayo kay Mr. Erwin Tolpo. Until now, nandyan pa rin ang hukay at ang balita ko, mangungutang na sila ng pera sa World Bank. Ayun. Nasaan ang General Appropriation Act? Kaya nga, di ba pinontuan ng Kongreso yan? Yan ang malaking... Senate, tsaka mismong Congress. Yan ang malaking katanungan dyan. Yan ang gagawin natin. World Bank. Usisain natin yan Yes. mismo sa Congress
bakit kinakailangan mangutang considering na binadgetan na yun? Pero sa bagay, anyway, may mga sitwasyon din, Ray, gagawa sila ng appropriation kahit na wala talagang pera. Pero totoo lang, iuutang din nila yan. Pero ang tanong din yan, kala ko ba okay na, di ba? Ay, ang project, hindi yan papasok sa notice to proceed kung hindi pa nakumpleto ang budget. Ayun. In other words, mayroon na notice to proceed. Oh. In other words, mag-proceed na dapat. Oo. Para sinasabi, tuloy kayo. Oo. Tapos sasabihin doon, pag sinabi tuloy kayo, ay huwag kayong pumasok. Ano ibig sabihin ng tuloy kayo? Tapos hindi niyo ako papapatuloy. Hindi nakapasok kasi hindi nakatapos dahil kulang sa budget. Oh. Yan ang problema. Okay, Sino Hindi, napituhan? posible din naman yun. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon? So, yun ang nagiging problema niya ngayon. Kahit So, yan. Kabayan In other Noli de words, Castro. dudulog tayo kay ng isa city engineer or ano yan? Sino yan? Babalikan natin si engineer. si Manuel Bunuan ng DPWH. Oh, sige. Okay. Bakit? Noted. Oh, kung kanino sila nagpaalam para hindi mabala. Oh, sige. Ngayon, kung mayroon naman silang titulo, mas maganda dahil So, okay na yung kaso na yan. Kasi Okay. meron pa tatlong pag-usapan. Kasi ikaw late ka dumarating, kaya hindi natin Pasensya na, naligaw na ako. Tagal-tagal na kasi hindi na ako nakabalik dito sa ating radio station. Naligaw ka ba? No? Baka kung anong hotel ka napunta. Yun. Tapos na yung February 14 na So, Ray, ha? Ngayon kasama Ronnie, dito na naman tayo sa ginawa nilang project na kadugtong sa DPWH. Oh, sige lang. Kasi, ang titulo nila ay situated in Barrio Balintawak. Tapos, ang deed of solution na pinirma nila ni Herbert Bautista noong unang panahon, noong panahon para si Mayor. Herbert Bautista na dating dating mayor ng Quezon City. panong pa ni panong pa ng hapon naging mayor ng Quezon City. Ngayon, siya pumirma. Ang lote ay matagpuan sa Barrio Balintawak. Ang deed of Okay. solution nila ay matagpuan sa Barangay Apolonio Samson. So sa makatuwid, may problema sa description. Correct. Kahit siguro ikaw ang kuha dito, tatanggapin mo ba Kaya ito na nga, kaya- ang pinapurchase mo ay Apolonio Oo, Samson. Tapos, dapat ang share. na-deliver Oo. sa'yo, Barrio Balintawak. Siyempre ay, naman. hindi ko Ang laking tatanggapin katangahan yun. naman nun, di ba? Oo. Ang So, laking T naman nun. magkakaroon Pero pa rin. bakit in-approve pa rin ni Herbert? Yun ang hindi natin maintindihan. Baka medyo madilim nung una lang, hindi nabasa ng maayos. Kaya, Alam ko malinaw ang mata ng bata pa siya nung mayor ng Quezon City yan si yan. Captain Barbel eh. Diba? Tama si Sa Captain bagay, Boss, Captain alam ko Captain eh. Barbel nung araw yan. Eh, sa pagka-Captain Barbel niya, mukhang nakaligtaan Baka niya. nabagsakan yung ng mata yung kanyang Maria. Oo. Hindi, Barber ba? Ng Maria. barber. Hindi barber, Maria. Maria. Sige, anyway. So, yan nakapagpabagal ngayon. Ngayon, gusto sila mag-file na pero mga... hindi, tanong lang natin ha, hindi ka namin naakusahan dating mayor Herbert Bautista. Ang sinasabi lang, bakit samantalang ang linaw ibang description, tapos yung nga, nagkaroon pa rin ng approval lang yung tanggapan. Oo. Yan. Kaya medyo masalimot. Paano matutuloy ang project ninyo? Ay, ang mga Sige, dokumento ninyo sa lalakarin ay natin medyo... sa may alam kahirapan. ko, kumari mo ngayon ng mayor ng... Ay, oo, nagiging... yan, siguro. Napakabait talaga ni matutulungan ka Mayor ngayon yan. Joy. So, ano pa, Ninang ng bayan. okay na yung isang kaso na yan? Okay. Takbo pa tayo sa isang kaso kasi meron pang kaso Ngayon eh. po, ay sa mga maling pinagagawa lang, napiktuhan ng mga tao, talagang tatakbo na po tayo sa... Anyway, tayo, ito sasabihin ko rin sa'yo, Ray. Next week, agahan mo, ikaw pa rin ang guest. At talagang, kumbaga scrutinize natin yung kasong to. At ikwento natin yung nangyari. Lalakarin kasi natin buong linggo. At ikwento natin sa ating mga kababayan. Kasi alam ko susubaybayan nila to. Kung paano tayo kumilos at anong epekto. Kasi hindi pibuiro to. Ay, yung issue na sinunog, ano nangyari? May nakulong, sabi mo. Ay, yung ba ang sinasabi yung nakulong? Yung sumunog? Nanunog? Nakulong po sila. Ito Sige lang, yung kwento mo. mga ito trabahante ng barangay. Bukod pa sa trabahante ng barangay, na-topic na natin to noon, Yes, kasama oo. Ronnie, no? Bukod pa Pero sa... yung time na noon, wala pang nakukulong. wala pa nakukulong. Pero noong bandang huli, lumabas na talagang information na kailangan indicted sila. So, Okay. nagkaroon ng information. So, nagkaroon ng warrant to arrest. So, nakulong sila. Nagkaroon sila ng tinatawag na petition for bail. Di namin malaman kung paano na-granted. Kasi dapat malinaw hindi na. dapat yan eh. Oo. Malinaw na malinaw Non-bailable naman. yan eh. Oo, Non-bailable yan, alam ko. May nakakita. Okay. May nagreklamo. At kita naman talagang nasunog. Ang problema, yung ating taga-fire department investigator
ay nagsasaad na wala kami nakitang chemicals nga ginamit sa ganon. pagsunog. Eh, samantala may nakakitang binuhos, di ba? Sabi mo nga. Oo. Tapos, siyempre, yung nagsunog, trabahante ng barangay Tanod. Mhm. Tapos, trabahante pa ng taga DPWH, kontraktor ng DPWH. Si DPWH ang nagkakaroon ng proponent for Certificate of Compliance para paalisin yung mga tao. Wala naman titulo. Di ba laman? Paano kayo nagkaroon ng Certificate of Compliance na wala naman kayong title? So, in other words, dudulog din tayo sa DPWH. Kaya, medyo, yung pagsunog niyan at nakalaya, kaduda-duda minsan. Kaya nga, anyway, usisisain pa rin natin yan, bubusisisain natin yan, talagang to the fullest, para sa ganun may pakita natin sa mga kababayan natin na nanonood at patuloy na nanonood na ito, na talaga ang arangkada kapag kumilos talagang straight at talagang tuloy-tuloy yan. At syempre, gagawin natin yan para may report tayo. Kaya next week, tingnan nyo pa rin itong si Ray Dignos. Next week, may 3 minuto. Ito yung nakasama ko. Dahil people power ngayon, naalala mo ba nung tayong media ang unang sumalubong nung nag-defect si Angelo Reyes, Orly Mercado. Yan, yun na nga, kwento mo noon. Anong taon yun? Basta panahon ni Gloria yun ni Erap. Yung patatalsikin si Erap noon. Yung mga bantay bayan noon, medyo may tumawag sa atin na punta ka Hindi, galing ako sa radio program. Hindi dito galing ako sa radio. Parehas tayo, nag-broadcast tayo noon. Okay, tapos after natin mag-broadcast, dumiretso tayo doon sa may balita tayo na magdi-defect nga si Orly Mercado. Kasama si Angelo Reyes at yung Defense. Tsaka yung mga major services. Yung Army, Navy. 6 na tayo doon nung nakasalubong natin si Angelo Reyes. Tapos si Orly Mercado, si Noynoy Aquino, si Rini Sagisag. Rini De Villa, yung natin. De Villa. Ronnie Akal, Rinaldo Dignos. 6 na tayo doon sa sa taas. Diyan sa yung nandiyan nga sila kanina shrine kasi people power ngayon Diyan tayo noon kaya di ba hinawakawakan pa yung chan kundi ni dating president tayo na huwag kang alis kailangan i-report nyo sa mga ito na nagaganap. Kami po ni Ronnie Akal ang unang media na pumasok doon at nakipag-uusap kay Noynoy at kay Orly Mercado at kay Angelo Reyes. Anyway, that was a long time ago. Kaya medyo, buti ka, natatanda mo pa rin yung mga bagay na yan. Yung nga lang, hindi pa uso nun yung mga selfie. Otherwise, picture muna tayo Ang laki ng kamera ko noon. Oo nga, okay. Anyway, kaya antabayan ninyo, wala ng oras. Ray, konting salita. At anyway, babalik ka naman next Saturday. Okay, maraming pong salamat po sa pagpakinig po ninyo sa aming mga programa po dahil ito ay napakaganda para sa inyo po. Huwag po kayo bibitaw. Lagi po panoorin dito sa DWBL, ang Arangkada Kapatiran po dahil dito marami po kayo makukunan at mapagpulutan ninyong aral sa aming lahat na bibigay sa inyong balita. Okay, maraming salamat. Hindi ko nahabahan salita ko dahil nasabi mo na sa ngalan po ng aming producer, Jojo Kiawit, sa ngalan ni Sis Amy Ray Sakura, Hanalay, Sis Nivea, Sis Ja Maldita. Ito po ang inyong lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat. Viva Sarada.